buong kaluluwa, at buong lakas. Tinutukoy lang naman dito is how we need to integrate the Word of God, ang salita ng Panginoon, sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan malilito ka, paano ko magbibigay sa Panginoon yung buong puso mo? Eh kung sa pang-araw-araw, busy ako magtrabaho. Kung sa pang-araw-araw, busy ako mag-aral. Sa pang-araw-araw, busy ako mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Paano ba? Napakasimple lang naman ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, we need to integrate it at ibigay sa Kanya. Mismo ang yung pagpapahinga natin eh. No? Gusto ng Panginoon na ialay natin yung pagpapahinga natin para sa Kanya. Sabi hindi naman tayo mga Hudyos, mga Jews, no? We are Filipinos. Na kalaunan, sa ating pananampalataya, nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo tinawag na mga Kristiyano. From there, nakita natin na dapat pala bilang isang Kristiyano, mahalin ko ng buong puso ang Panginoon. Dapat pala bilang isang Kristiyano, mahalin ko ang Panginoon ng buong kaluluwa at buong kalakasan. Alam mo na eh. No? Alam mo na yung mga dapat mong gawin eh. Pero hindi pa natin maintindihan kung paano ito ilagay sa ating buhay. So kung kayo ay nag-i-struggle na ibigay sa Panginoon ang lahat-lahat, tumingin kayo sa bawat aspeto ng inyong buhay. Tignan ninyo kung ano yung schedule ninyo sa pang-araw-araw. Bibilig kayo ng halaman, gigising. Unay magdilig, dito bago gumising. Gumising muna, nagdilig, kumain ng almusal, mag-prepare ng gamit, check ng time, mag-Facebook. Feeling ko yun yung una pag-gising, mag-Facebook, magwalis. Isipin niyo yung mga lahat ng bagay na ginagawa niyo. At kapag naisip niyo na, isipin niyo din kung naibigay niyo ba yun sa Panginoon. Ginalingan niyo ba para sa Panginoon? Nagwalis ba kayo para sa Panginoon? Or nagwalis kayo for the sake of cleanliness? Nagdilig ka ba ng halaman para sa Panginoon? Or nagdilig ka lang ng halaman dahil naawa ka na sa halaman? Nag-almusal ka para ba sa Panginoon? Or nag-almusal ka dahil gutom ka na? You need to break the fast. As a Christians, as we transform our lives, lahat ng ginagawa natin ay ibibigay natin sa Panginoon. Hindi naman napakahirap isipin yun, lahat ng ginagawa natin na, Lord, this is for you. When we pray sa ating pagkain, we always say na, Lord, salamat sa pagkain. Salamat sa biyayang binigay mo sa amin. Yun na. Bigay ko na sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya. Sa pagkain lang yun. Sa pagbabiyahe, kayo ba ay nag-iisip na, Lord, ingatan niyo ako sa biyahe niyo? Ingatan niyo ako sa pagmamaneho, ingatan niyo sa sakyan ko, sa nasakyan ko. Binibigay ko sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na ibigay ang lahat sa Panginoon. Hindi kung kailan tapos na, kung kailan naghihirap na tayo, kung kailan sumakses na tayo, saka pala natin ibibigay sa Panginoon. Bawat panahon, bawat oras, ibigay natin sa Panginoon. Ngayon, I want to share you something a little weird or odd. Sino dito nakakaalam ng amoy na space or ng universe or ng galaxy? May amoy ba yun? May lasa nga yun eh. Meron niya akong nabili, Oreo flavor Galaxy flavor. Pakita niyo yung ads na yun. Yung Oreo, Galaxy flavor. Ano talaga may bago, bibili ako niyan. Tinikman ko, lasang bubble gum lang naman. Pero do you know what the galaxy or the space smell? Sige po, ayan. The scent of space. Yes. Ano nakikita niyo sa picture? Steak. Steak. So. Okay. So,